Mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys, ano. So andito naman tayo sa YouTube channel ko. Panibagong araw, panibagong video. At for today's video guys, ano, hindi muna tayo magbibigay ng tips. Bali, yung gagawin nating video ngayon is lilipat natin yung mini loft natin na ginawa sa dingding. Bali, dyan sa gawin na natin ilalagay. Ipapakat natin. Kasi hirap pumasok. Kung napapansin nyo guys, inalis ko yung mga panlaban natin nga dito. Ayan. Kasi hirap silang pumasok eh. Nag-aalangan sa puno. Kaya ililipat natin doon. Bali, i-adjust na lang natin yung ano natin, yung eto. Yung stock loft natin. I-adjust natin, gagawin pa natin sa gilid. Saka natin ipapakat to. Kasi medyo mahaba rin naman to eh. Bali, yung video natin na to, yun lang ang gagawin muna natin. So, ayusin natin yung loft. Kasi, sabi ko nga, nahihirapang bumaba yung ibon dito. Kung sakaling isali natin sa race or sa pan race or pulling, so alangan silang bumaba. Kung maipapakat na natin doon, ayan dito sa gawi dyan. So pagbaba nila sa bubong, makikita kagad nila yung kulungan nila. Pwede rin natin silang pagalitin para pumasok na mabilis yung kalapati nating dadating. So tara guys, samahan nyo ako. Ayusin muna natin yung loft. Yun nga, no, medyo tinanghali tayo sa pag-aayos, ano, kasi nakita nyo naman sa video natin, bata lang yung kasama natin, kaya hindi ko na rin na-videohan yung pag-aayos natin nung mini loft natin na pinakat. So ayos naman, successful. Maganda naman yung pagkakapakat natin sa dingding. Mukhang wala namang malalaglagan. So napansin nyo rin guys, medyo lumiwanag dito dahil pinutulan na nga rin natin yung mga puno. Ayan, pinutol natin yung mga sanga para hindi mag-alangan yung ibon na bababa sa loft natin. Ayan. Saka sa mini loft. Para kung gano'n, kung sumali man tayo, mabilis nating mapapababa yung mga kalapati natin. So update ko na lang din kayo, no? Pakita ko sa inyo yung mga kalapati nating nilagay doon. Saka yung mga kalapati ngayon natin dito sa loft natin. Pinagsama-sama ko na nga yung mga south natin, ano? Mga south young bird. So bali 10 yata yung south young bird natin dito. Pwera yung kay Hansen channel na pang south. Bali napaaliwalas nga rin natin, ano. Tapos yung stock loft natin nasa gawing gilid lang. Ayan. Kung nakikita nyo guys. So tara guys, pakita ko na lang din sa inyo ng malapitan. Saka i-update ko na kayo sa mga kalapati natin. So samahan nyo ako. A few moments later. So ito nga guys, ano yung ano natin, ano? Yung stock loft natin, ayan. Kung mapansin nyo, ito yung hen. Tapos ito yung cock. So mas uminit yung pwesto nila dahil ayun nga, napansin nyo, yung araw medyo lalong lumaki yung sakop. So pabor naman sa mga kalapati natin yun para kung sakali nga mas mabilis silang makondisyon pagka ganyan. So kung napapansin nyo, nagbibilad pa sila, yan. So ito yung mga hen namin, no. So mga patapos ng mangulag yung iba, pa-condition na. Kung napapansin nyo, makikinis na. So ito naman yung cock namin, ayan. So ito yung bluebird na yan, yung walang singsing na yan. Yan yung umuwi nung gataran. So sinampa namin ng may one eye. Kaso umuwi nga siya, wala nang singsing. Mga ilang buwan, saka siya umuwi. Bali, gagamitin na lang din namin na breeder yan.
Dahil yung pinahiram nga namin, yung nanay niya, pinahiram namin, yung pinagpahiraman namin, hindi na sinoli. Or sinabi niya, pinahiram din daw niya sa iba, kaso hindi na sinoli nung humiram sa kanya. So yun nga, sasabihan ko lang kayo guys, kung sakaling may kilala kayo, pinahiraman kayo ng breeder or kalapate, so ingatan nyo. Hanggat maaari, huwag yung pahiram sa iba dahil nakakahiya nga. Kung pinahiram na lang sa inyo, tapos papahiram nyo pa sa iba, tapos ang idadahilan ng pinahiraman nyo, hindi na maisoli kung ano na idadahilan. So nakakahiya sa tunay na may-ari. So kaya i-stack na lang namin yan para may linyada pa rin kaming hawak. So mabilis kasi yung ibon na yun, yung lahi. So nung nawala yan, top 35 siya sa standing. 30 plus na. Nasa 30 plus siyang standing. So mabilis yung ibon. So ito, may dalawa nga tayong malungkot. Tulad na to. So young bird kasi, tinamaan ng salmonella. So mamamatay na halos. Buti na-recover pa namin. So ayun sa dulo yung isa. Ayan. Ayan yung original Morris Gordon nga pala namin guys. Ayan. So ayan, matanda na. 2007 pa yata. So lapit natin So ayan yung original na Morris Gordon namin. So doon na nga tayo guys sa sa mini loft natin, yung nilagay natin. So ayan, nakita niyo nagkakastaan si Solo, saka yung kaparis niya. So wala pa kasing pangalan yung kaparis niya. So bali ito, anak sila parehas ni Kepia. Sa 7th overall ng South namin na yan. So kung nakapapanood niyo yung mga dati nating ibon, si Kepia, yung checker dyan na yan. So nanay nila parehas yun. So parehas din sila ng nanay at parehas ng tatay, kaso yun lang, unang napisa itong blue bar. Second clutch yung yung black checker din. So sana mapabilis nating umuwi. Kung sakaling tumuntong sa bubong, ayan, wala papansin yung bubong namin. So sana mabilis bumaba dahil tinapyasan nga natin ng mga ng mga daon yung halaman para hindi sila mag-alangan. So ito naman si Kanker. So nung nilipat ko sila dito, biglang nagpares. Si Summer North. Si Summer North naman natin, kaya ako tinawag na Summer North. Summer yung isang singsing, saka North yung yung isa. So ayan, si Kanker. Okay na, bumibilis nga yung nila, yung pag-uwi. Wala kasing kapares ng mga unang uwi niya. So ayan, pinares ko kay Summer North. So 2 beses na siyang hagis niya. Una siyang umuwi. Tulad nung huling hagis, Karanglan. Una siyang umuwi. So sana sa last training nga natin ngayon, una pa rin siyang umuwi. Saka sanay siyang pumasok dito. Sana sanay siyang pumasok. Para sa ganun, maisali natin sa pan race. So yun nga, dito naman tayo guys sa loft natin. So pakita ko na lang din sa inyo yung mga namin, pang south. Ayan, mga pang south young bird nga namin yan guys. Ayan. So kung napapansin nyo, 3 club kasi sinalihan namin dyan Isang 100 million yung premyo. Yung double tag dyan, 100 million ang premyo. Tapos yung pink, ayan, tulad na to, 700,000 lang yung premyo. So medyo dinamihan na nga natin dahil sayang, ganun din maganda yung pa-premyo, baka makachamba tayo or makaswerte. Dahil hilig naman na rin natin, kaya medyo dinamihan namin. Ayan yung mga pink na ganyan. So pinagsama-sama na natin yung pang south natin Ayan sila. Bali Siyam pala to. Pera pa yung nandito sa kasama natin sa loft. Meron pa siya rito na panlaban. So bali magiging 8 na nga lang sila guys dahil kukunin nga sa atin nung kasama natin sa loft yung isang young bird. So ito yung natin. Siya yung mag-aalaga niyan. So hindi pa sanay kasi yung 5 kasi nilipat ko diyan. Hindi pa sila sanay sa loft na to. So ayan sila. So mga healthy naman. Bali bala ko magpurga sa isang araw. Videohan ko na lang din para makita nyo yung pagpupurga, kung paano ako magpurga, kung ano yung gamit kong gamot.
Tapos ito yung mga ano namin, yung loft sa, ay yung loft tuloy yung ano, yung breeder namin, yung mga breeder. Mga breeder cage. Pagka magbi-breed kami, dito namin sinasalang. Tapos ayun si, ano, si Boy Negro. Ayan. Saka si Kepya. So mukhang mag-iitlog na. Kundi ngayon, baka bukas. Hindi ko kasi sinasalat. Baka mabali kasi yung sipit-sipitan ng hen. Kaya inaantabayanan na lang natin. Saka pagka hinawak-hawakan natin, baka ma-stress yung hen natin. So kitang-kita nyo naman, naka-condition. Yun nga guys, nag-update lang tayo, ano, medyo pinagpawisan tayo sa pag-update kasi tirik na tirik yung araw. So medyo bilad yung pagbibideo natin. Maitim na ako, na negro pa ako lalo. So yun, hanggang dito na nga lang guys yung video natin, ano. So bali bukas na lang ako magbibigay ng tips sa bago nating gagawing video. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin, ano, sa channel ko. Ingat kayo guys, tapos God bless.